po natin ang ating Diyos na buhay, pinakamalakas na palakpak. Yung tunog na malakas na madami at sigaw ng hallelujah! Hallelujah. Let's pray po. Father, we thank you, Lord God, for this afternoon, Lord God. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, for your protection. Lord God, for your love, Panginoon, O God, sa amin, Panginoon. Samahan mo po kami. Hallelujah. More of you, less of us, Panginoon, O God. Hallelujah. We ask for your wisdom, hallelujah, and understanding, Panginoon, sa bawat isa. We thank you in Jesus' name. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen! At bago ka umupo, sabihin natin, Happy birthday, Kuya Zoe! Hindi na, masaya yun. Masaya si Kuya Zoe ngayon. Ba't ka masaya, Kuya Zoe? Wala si Kuya Bong? Huwag ka daw po magdala ng pagkain dahil wala daw po siya. Sige, huwag ka na mag-explain. Sige. Masaya. Yung nandito ka na kahit wala si Kuya Bong, masaya na kami. Masaya ba tayo kahit wala si Kuya Bong? Kasi nandito si Kuya Joey. At saka si Kuya Amin, nandito, biruin nyo, kahit wala si Kuya Bong, at saka si, nandito silang dalawa, naka-breakthrough na sila. Yes! Yeah. So, sabi mo sa katabihan yung sayo. Wala nga, nasa Quiapo. Nasa Quiapo, andun sila, at sobrang lamig daw. Sobrang lamig daw, as in daw talagang, buti may heater sila doon. And sabi ko, paano kung wala kayong heater pag talagang 1 linggo ko di maliligo. Ganon. Yung, ewan ko lang, kasi na-expect nilang cherry blossom, wala kasi nga, bigla daw nag-winter. Dapat, dapat nga daw makikita nila yun. Ang nakikita nila, mararanasan yata nila, snow. Diba? Ay, masaya. Punta ka din sa Quiapo, te. Sige, sa susunod, te, punta tayo sa Quiapo. May passport ka na ba, te? Sa bagay, di mo kailangan ng passport sa Quiapo. Punta mo si Neneng B. Ay, kung nakakilala kay Neneng B dyan. Yan. So, ang ating pag-uusapan po ngayon, ngitian mo muna yung katabi mo. Masaya ako, nandito ka. Parang di kayo masaya. Yan, So, ang topic po natin ngayong habang ito ay makikita po natin yan sa ating screen at sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Safety first. Safety first. Ayan. Naririnig natin yung salitang safety first. What immediately comes to your mind when you hear the phrase safety first? Ano ang una nyong pumapasok sa inyong isip kapag narinig nyo ang safety first? Hard hat, hazard, diba? Ano pa? First aid. Diba? So, your mind immediately focusing on prioritizing well-being. Diba? Ano pa? Minimizing risk and surrounding both personal and environmental protection. Ano bang ibig sabihin ng safety first? Lilipat din yan. Means, placing the importance, placing the importance of safety above all else, considering it the primary concern in any situation. Ibig sabihin, diba, binibigyan mo ng importansya, pinahalagan mo at inuuna mo. Diba? Bakit? Iniisip mo na yun ay primary concern sa anumang sitwasyon. Amen ba? Halimbawa, pag ikaw ay sasakay ng aeroplano at pupunta ka ng Quiapo, diba? Nagsi-seatbelt. Diba? Nagsi-seatbelt. Bakit? Sa iyong kapakanan sa iyong kaligtasan. Amen ba? Ano ang other key concept ng safety first? First word is prevention. Prevention. Pag sinabi mong prevention,
anticipating and addressing potential dangers in order to minimize risk. Diba? Meron nga sinasabi, diba, prevention is better than cure. It's wiser and easier to stop a problem from happening in the first place than to try and fix it after it's cured. Ibig sabihin, ano yon? Mas mabuti ng agapan kaysa lumala. Halimbawa, sa sakit. Diba? Diba may minsan pag nagpapalab test kayo, yung merong mga nasa borderline na, malapit na, or kung lumagpas man, ano pa lang, konti lang ang inilagpas, tumaas yung iyong, tumaas ang high blood mo. BP mo, tumaas ang blood pressure mo, blood sugar mo, tumaas, yung uric acid mo, tumaas. Ako nasasabi ko dyan, sana all tumataas. Diba? May mga ganun, diba? So, anong dapat mong gawin? Diba? Dapat ay iiwas ka na sa mga bagay na bawal. Diba? Sa inyo ba may mga bawal na po ba? O ang bawal sa inyo, bawal lang hindi kumain ng masarap. Bawal hindi kumain ng konti. Bawal hindi magmukbang. Bawal di magsangyup. Diba? So, pag prevention, anticipating and addressing potential dangers in order to minimize risk. Amen? Next, example, wearing a seatbelt. Diba? Ba't ka nagsi-seatbelt? Eme lang ba yun? Hindi. Bakit? Para sa iyong sa safety. Bakit ka nag-helmet kapag ikaw ay nagmomotor? Pero alam niyo po, nagulat po ako nung pumunta po kami ng Thailand. Kasi buti na lang ako isanay na dito mag-move it, mag-aangkas, mag-joyride, ganyan-ganyan. Pagdating nung ako'y nag-try ng mag-motor sa Thailand, kasi ang ginagawa ko, from doon sa hotel namin, hinahatid ko sila doon sa convention nila. Kasi nga, hindi sila marunong mag-book. Yung 4 din na senior na magkakasama ngayon na pumunta ng South Korea. Kaya nga bago sila, Quiapo pala. Nanood sila ng Quiapo. Nung pumunta sila doon, nagtututuruan kami. Paano mag-Grab, paano mag-Google Map, paano tawag nito? Meron pang isang pinaturo. Basta mga ganon, paano mag-book sa Grab, paano mag-Google Maps. Talagang tinuturo ko isa-isa. Diba? So, ito yung i-click mo, talagang lahat. Tapos, naalala ko, sabi ko, pag bumili sila ng SIM card doon, ang daming cheche-boreche. Una, yung pagtanggal pa lang ng SIM card sa cellphone na hindi nila alam. Di ba? Hindi naman na yan katulad ng sa mga Nokia na tinanggal mo yung battery mo, pinipindot na ganun, hindi na ganun eh. Yung merong susi yan, di ba? Sa babae, wala nang susi-susi yan. Hikaw lang ang katapat niyan. So, sabi ko, paano ko maituturo yun? At pagkaliit-liit ng SIM card, mamaya yung local SIM pa nila dito sa Pilipinas ang mawala nila. Diba? So, pag nilagay, alam niyo ba, pag nilagay niyo yung SIM card sa ibang bansa, may settings pa. Meron pang iba, nire-require, nilalagay yung passport, everything, ganyan. Sabi ko, patay to. Sabi ko, ngayon, nakaisip kami ng solusyon. Salamat sa Klook. Salamat sa Klook at nag-rent sila ng pocket wifi. Nakatipid sila. So, pocket wifi na yon, meron na sila 875 pesos good for 1 week. 3 device na ang pwedeng connect. Diba? So, pagdating pa lang nila doon sa airport, mayroon na silang pocket wifi, nakakapag-internet na sila. Siyempre, hindi pwedeng walang internet, diba? Lalo na sa mami ko. hindi pwede wala internet. Pero yun nga, di ba? So, at least, di ba, merong, solusyon. Using a helmet. Yun nga sasabi ko sa helmet. Pagdating ko ng Thailand, pag ang angkas pala doon, walang helmet. Hindi talaga pinag-helmet ang angkas. Ang may, helmet, yung driver. Sabi ko, pambira dito, ang mahal lang nila yung driver. Pero feeling ko hindi naman talaga makaka-under ng mabilis sa Thailand eh. Sabihin nyo bakit?
Alam niyo yung sa Thailand, yung Bangkok City, at saka yung Ortigas, sama nyo na yung C5 at saka EDSA, pareho lang. So kung ikaw ay bumabiyahe ng C5, Ortigas at saka EDSA, nakarating ka na sa Thailand. Ganon. So sobrang traffic. Pero dati din nung punta kami ng Bohol, doon din talaga kahit driver or bawal mag-helmet, pinagbawal gawa ng yung sa mga riding in tandem, 'di ba? Tapos nalaman ko rin nung doon sa trabaho namin, sa Mandaluyong pala bawal daw yung parehong lalaki ang magka-angkas. Dati lang 'yon. Tinanggal na nila. Kaya kahit mag-ama, bawal. Buti na mahaba yung buhok ni Louie. So kahit lalaki ang angkas niya, magpag-ganon-ganon na lang siya. Diba? Nagsusuot ng helmet or following safety procedures on a construction site. Ang hirap nun, no? Hindi ka sumunod sa construction site. Sabi nga, hindi ka nagsuot ng mga hard hat, yung mga safety, diba? Mahirap yon. So, next, another key concept ng safety first is awareness. Sabihin nyo nga, awareness. Awareness means being mindful of surroundings and potential dangers. Dito papasok yung mga very mindful. Sabi mo sa katabi mo, very mindful. Very katabi mo, very cutesy. Being mindful of surrounding and potential dangers. Ibig sabihin, aware ka. Halimbawa, aware ka sa traffic. Diba? Aware ka sa traffic. Kaya kapag traffic, along dapat, umalis ng maaga. Looking both ways before crossing the street. Favorite ni Ate Tonet to. Alam niyo ba favorite ni Ate Tonet ang pagtawid sa kalsada? Pag pumupunta yan ng church, maghahanap siya ng, overpass. Kahit gaano kalayo yung overpass, lalakarin niya yun at doon siya tatawid at lalakad siya pabalik ulit ng gano'n. Niisip ko na lang, paano kung taga-tagig ka eh? Medyo magkakalayo yung din eh. Medyo okay naman yan sa phase 1 at saka sa phase 2. Pero paano na lang ikaw tatawid dun eh? Diba? So, being aware, ibig sabihin yung may pakialam ka. Ang hirap nung kasama mo nang walang paki, no? Yung nonchalant, So mga hindi po nakaka-intindi, meron bang hindi alam ng salitang nonchalant? Kay Daddy tinuro ko na yun eh. Kasi mamaya makarinig at may magsabi sa kanya ng nonchalant, hindi niya alam eh. Minsan tinuturo ko yung mga ganong salita. Sino dito hindi nakakaalam yung salitang nonchalant? Alam, Kuya Abe? Hindi? Hindi. Ang ibig sabihin ng nonchalant, kasi sa mga, ewan ko ba dito sa mga generation ngayon, gumagawa sila ng sariling word. Ang ibig sabihin ng nonchalant, baka may magsabi sa inyo na, uy, ang nonchalant mo. Tapos ikaw naman, uy, talaga, thank you ah. Alam niyo, ang ibig sabihin ng nonchalant? Walang pakialam. Walang paki sa mundo, wala kang pakialam, walang kasi kaya nonchalant. Hindi yan katulad ng meaning ng nonchalant ni success. Yung pag sumakses ka eh. Iba yung meaning ng nonchalant ni sumakses eh. Yung step by step, pag sumakses ka, hindi yun. Halata yung mga hindi dito sumakses ka eh, diba? So, ibig sabihin, meron kang pakialam, very mindful ka. Aware ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Diba? Aware ka na kung meron mang kaguluhan o may magandang nangyayari. Amen ba? Di mo makalimutan. Kwentuhan na lang. Total naman, di naman nakikinig yung mga sa trabaho na. Meron kasi, one time, dun sa work namin, nag-alarm yung fire alarm, yung baka, talagang ang lakas, talagang nag-ganon. Tawan-tawa ako doon sa isang boss namin. Hindi naman nanonood yung isang boss namin. Naman, hindi mo rin mapanood to sa YouTube. Sa bagay, hindi. Yung isang boss namin, dali-dali siya lumabas. Doon na siya sa may halos malapit sa elevator. Bit-bit niya lahat ng gamit niya, naipak niya lahat, yung laptop niya, yung everything, ganyan. Tara guys, let's go! Let's go down! Ganyan kasi hindi biro yan. Ganyan. Ang bilis niya talaga. Samantala kami, nakaupo lang kami na nagtatrabaho. Tapos, yun nga, nung tinawag, false alarm lang kasi may nakapindot. Basta nasira. Basta false alarm lang. Tapos nung kinento ko yung kay Daddy, sabi niya sa akin,
Sabi niya, parang napagalitan pa nga ako eh. Eh, tama lang yung ginawa niya. Mas nagpanik din siya. Dapat pag gano'n, mabilis din kayong kumilos. Sabi niya. Kasi paano kung totoo? Paano kung hindi false alarm? Ganyan, ganyan, ganyan. O, diba? Kaya dapat maging aware. Kasi ang hirap na, no? May sunog na sa paligid mo, ikaw tulog na tulog pa. Diba? Kumbaga meron ng kaguluhan sa paligid mo, ikaw parang ano pa rin? Chill lang, diba? So next, ano ba yung pangatlong word na key concept ng safety first? Caution. Caution. Taking careful and thoughtful actions to prevent accidents or injury. Kaya, diba, nung mga panahon na tayo ay nasa pandemic, diba, nagsusuot ng yung mukha ka ng astronaut. Yung PPE, diba, yung mga PPE equipment, diba, may face mask, may face shield, yung may sinusuot pang talagang balot na balot ka, diba? Bakit? Taking careful and thoughtful actions to prevent accidents or injury, diba? So ano bang importansya o ano ba ang kahalagahan nito? It protects individuals from harm. Diba nga? Kasi prevention is better than cure. Walang masamang mag-ingat. Pero wag din naman yung sobrang ingat. Yung iba naman sa sobrang ingat ay mas lalong napapahamak. Parang sabi nga, pag sobrang linis daw. Diba? Hindi rin naman yung pwede yung sobrang linis. Diba? It creates a safer environment for everyone. Tama ba? Ang sarap yung mabuhay ka sa isang lugar na kahit maglabas ka ng cellphone mo ay mapayapa. Alam nyo, doon sa pinuntahan namin, doon sa Australia, meron doong si Ding Dong. Kung nanonood man si Ding Dong. Minessage niya kasi ako, tapos nakita niya, doon sa may, sa may CR, may naiwang ganyan na telepono na matagal lang nandun. At ang teleponong yun ay iPhone. Walang pumansin. Walang kumuha. Nandun lang yun. Hindi nawawala. Diba? Eh kung dito yun sa atin. Yung sa atin nga, hindi nga nakadisplay na ganyan. Hawak mo na, kinukuha pa eh. Yung bang hindi mo hawak, diba? Meron din yung one time yung, pumunta kami mismo doon, nasaksihan namin, nung papunta kami, diba, nagkaroon ng gawain doon sa may park doon. Sa may sasakyan, doon sa may likod, iniwan yung susi ng sasakyan. Nakapatong lang doon sa, sa may likod, sa may compartment, nakapatong lang doon. Tapos bukas din ang sasakyan. Parang halos ipinamimigay. Madami nang dumaan. Park yun dami dumadaang tao, ganyan-ganyan. Nagpabalik-balik na si Ding Dong hanggang sa, nung una siyang pumunta, tapos nung bumalik siya, tapos nung sinundo niya kami, ganyan-ganyan. Nandun pa rin yung susi, hindi nawawala. Ang nawawala lang itong mic. Parang tama si Ana, nagagalit siya sa akin. Sabi ko sa'yo nawawala yung mic na yun Nawala ba? Hindi. Meron? Kala ko nawala Yun. So, hindi nawawala. Diba? Ang sarap mabuhay sa ganung na safe. Yung pakiramdam mo, safe ka dun sa paligid mo. Kasi kami po, naranasan na po namin, manakawan. Alam mo, nanakawan kami. Baka ikakat na naman to. After nung concert. Concert nung Nag-concert yung after nun, pa to? Estudyante pa ako. After nung concert na nanakawan kami. Yung fundraising na concert na yun yung nakuha. So, ang hirap nun, nung after kami manakawan, feeling ko lagi parang may nakadungaw na mama, na parang sobrang traumatic talaga yun. Kaya kami, pag lilipat kami ng bayan, una namin tinitignan yung mga gate ng mga kapitbahay. Pag nakita namin yung mga bahay ay mga saradong-sarado, ang una na namin tatanungin, uso po ba bang nakawan dito sa paligid na to? Bakit po ang mga gate dito ay saradong-sarado doon sa mga paligid? Yun ang una naming tinatanong. So it minimizes risk and potential accidents. Naiiwasan. Amen ba? Amen. So, ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol sa word na safe? In Psalm 121 verse 7 to 8, Good News Translation,
Basahin natin ng sabay-sabay, maiksi lang naman yan. 1, 2, 3, go! Tagapagtanggol at tagapagligtas natin ay ang ating Panginoon. Amen ba? Amen. So this verse emphasizes God's role as a protector, ensuring well-being and safeguarding against harm. Ano pa? It assures that God will keep our life both physically and spiritually. Physically and spiritually po, protektahan ka ng Panginoon. Yang pangako yan, hindi kanya bibiguin. Yung katabi mo, pwede ka pang biguin yan. Ay, may nagkaganunan. Pero sila, hindi kanyan bibiguin. Di ba, Roger? Ayun, no? Diba? Sabi pa doon sa verse 8, diba sabi doon, He will protect you as you come and go, now and forever. Gusto niyo ba yun? Amen. Magsabi ng amen ang gusto nun. Amen. So, ibig sabihin, itong verse na to extends the protection to all aspect of our lives. Diba? He will protect you as you come and go, now and forever. Now and forever. Joke lang. Extends the protection of to all aspects of life, encompassing daily activities and future endeavors. Kahit yung mga future mo pang gagawin, future mo pang po, protektahan at sasamahan ka ni Lord. Ang sarap sa pakiramdam na yung kasama mo si Lord, saan ka man magpunta. Amen ba? Ano man ang yung gagawin, sasamahan ka ni Lord. Dapat sa mabuti. Hindi ibig sabihin sasamahan ka ni Lord. Pag gumanong ka, sasamahan ka. Hindi kayo magja-jamming ni Lord. Diba? Sasamahan ka ni Lord sa kabutihan. Amen? Sabi din ng Psalm 91 verse 1 and 2. Sabi doon, whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to Him, You are my defender and protector. You are my God. In you, I trust. So we can find refuge and security in God's protection. Amen po ba? Amen. We can find refuge and security in God's protection and power, declaring Him as a source of strength and trust. Siya ang ating source ng ating kalakasan, kaya sa Kanya lang tayo magtitiwala. Amen ba? Hindi tayo sa tao aasa, pagkus sa Diyos tayo magtitiwala. Amen ba? Hindi dapat yung sa tao ka aasa at sa tao ka rin magtitiwala. Hindi. Sa Diyos tayo magtitiwala. Amen po ba? Sabi doon, whoever goes to the Lord for safety. Whoever goes to the Lord for safety. Anong sabi doon? Ano yon? Itong phrase na to, highlights the importance of seeking God's protection. Kung hahanap ka man, kung saan, alam kong mahalaga na meron tayong, insured tayo. Pero tinuro sa atin yung assurance of salvation. The best sa buhay natin, yung insured ka na, may assurance ka pa. May insurance ka na, may assurance ka pa. Amen ba? Pero we encourage everyone, sa totoo lang, na may maganda, habang bata pa kayo, may insurance po kayo. Sobrang ganda po talaga kung meron. Kesa hulian lahat. Kasi si Mami, alam niyo si Mami, inano rin namin ng insurance, kaya siya nag-walking ngayon. Kasi hindi siya inaprubahan. Because nung BP niya. So ngayon, binibigyan siya ng 6 months. Na maayos niya yung BP niya. Pag naayos niya yung 6 months, saka siya aaprubahan. Kaya siya na-encourage. Kaya namin siya na-encourage na maglakad ng maglakad kasi may 6 months siyang binubuno. So, ang ginagawa namin, hindi kami nagbibilang ni Daddy ng 6 months. Kasi baka pag after 6 months, huminto na siya maglakad eh. Kaya hindi namin ibilang yung 6 months. Pero, yun nga, diba? Pero pag na kay Lord ka, diba? Hindi lang insurance ang kailangan mo. Dapat meron kang assurance. Amen ba? Whoever remains under the protection of the Almighty, sabi doon sa verse 1, it signifies that God's protective and comforting presence like a shadow that shields from harm. Kahit sa dilim. Diba? Kahit sa anuman po, protektahan ka ng Panginoon. Iko-comfort ka niya ng kanyang presensya. Amen ba?
Di ba parang kanina pag nag-worship ka, parang di ba comfort na comfort ka ng presence ng Panginoon. Kaya nga tayo sabi, pag tayo ay nag-worship, itaas natin ang ating dalawang kamay. Sign na pag-surrender sa Panginoon. Plus, pag tinaas mo yung dalawang kamay mo, aakapin ka ni Lord, i-comfort ka niya. Amen ba? Sabi ng verse 2, can say to Him, you are my defender and protector. Yun ay declaration. Sabihin mo nga yun sa Panginoon, you are my defender and protector. You are my defender and protector. So this is a declaration of faith and trust. Pagpapakita ng pananampalataya mo at pagtitiwala mo sa Panginoon na in spite of everything, ano man ang pinagdadaanan mo, wala ka mang kakayanan, wala man laman yung bulsa mo, wala ka mang ang tawag nito, tingin mo ay walang solusyon sa problema mo, diba? Have faith in God, trust in God, because Jesus is our defender and protector. Diba? Nung isang araw po sa office, lahat ay naging madalsalin sa aming lahat. Sabihin niyo bakit? Lagi naging prayerful kasi nataranta kami. One of our legal executives, ang kabuanan pa niya ay June. June ang kabuanan niya. Dalawang may sa amin. Pero yung isang lawyer namin is June ang kabuanan niya. At ang bumulantang sa amin sa GC ay isinugod sa emergency. At magkakaroon na ng emergency, ang manganganak na pag gano'n. Nung una, hindi pa namin alam na CS. Basta emergency na kailangan ng mga anak. So, ilalabas na magiging premature yung bata. Tapos, susunod na message sa amin is isi-CS na daw. So, lahat sa office namin, merong Christian, may INC, may Catholic, may gano'n. Naging prayerful ang lahat sa pag-aalala at lahat naman kami, sincere talaga na nagpe-pray na para maging maayos, maging safe, diba? Ganon. At yun, praise God, within the day din naman, bago kami magsiuwian, na CS na at hindi normal, healthy pareho yung nanay at saka yung bata. Yung nanay ay nakauwi na nung Friday, tapos yung anak ay 7 weeks na mai-incubate. Kasi nga, June pa Ang layo Oo, ang layo ng Oo. Sobrang Pero yun, praise God kasi yung protection ng Panginoon, diba? At saka safe na yung mag-ina. Amen? So, this declaration of faith and trust in God, recognize Him as a place of safety and strength. Ibig sabihin, kapag sinasabi mo na, Lord, you are my defender, you are my protector, nagpapakita na nire-recognize mo ang Panginoon na siya ang place, as a place of safety and strength. Sa Kanya ka kumukuha ng kalakasan. Sa Kanya mo nararamdaman na ikaw ay ligtas. Sabi doon, you are my God, in you I trust. Nag-i-emphasize yun na yun ay yung personal relationship mo sa Panginoon. Diba? Pinapakita mo na may pananampalataya ka sa Kanya. Confident ka, naniniwala ka, naiingatan ka niya, hindi ka niya pababayaan. Na yung sakit na nararanasan mo, kaya niyang pagalingin. Yung problemang pinoproblema mo, kaya niyang lutasin. Amen ba? Pero hindi naman tayo syempre ganun talaga ka-perfect. O parang baka sabihin nyo ka-plastic na parang may araw na nakakaramdam ka rin ng panghihina. Sino dito naranasang matakot? Ako naranasan kong matakot. Kasi ako hindi never talaga ako nakakita at ayokong makakita ng kung ano man yan. Pero aminado ako sa sarili ko na ako'y duwag. Duwag ako kasi pag kwentuhan mo ako, ang problema ko, yung imagination ko mabilis. So, sa bilis, nung mga past, buti nga ngayon medyo natanggal-tanggal na. Kaya niloloko ko lagi sa bahay Mga 2 weeks ago, niloloko ko kasi meron kasing nagpaparamdam talaga sa office namin. At hindi biro, yung merong mga nagpo-photocopy. Meron talagang yung malakas ang may manifestation. Yun yung sinasabi din ni Daddy, malala dyan sa inyo. Dapat pinagpipray nyo kasi may manifestation yan. Sabi niya ganon. Tapos yung isang housekeeping, dati maaga po akong pumapasok. Ngayon,
Bahala na kahit medyo late ka. Basta, kasi nga, dati pa kasi natuto ko kay Joy eh. Dati kasi pag maaga ka papasok, meron kaming tinutulugan doon, yung pwede ka matulog doon. One time natulog ako doon, pag ahong ko ng gano'n, pag ganun ko yung admin lawyer namin, "Hi sir, good morning." Hindi ba kami ganun, parang nagulat na lang din ako eh. Sabi ko gano'n. Pero ito nga, ang kwento nga kasi, nagpaparamdam talaga. One time, yung ate namin, yung housekeeping namin, nagpupunas ng lamesa ng pinaka-boss namin. Dumaan sa harap niya. Literal, walang mukha. As in, babaeng nakaitim, ganyan. Oo, nakabelo. Hindi white lady, kundi black lady. Talagang dumaan sa harap niya. Pero alam niyo kung bakit? Nabulabog eh. Kasi yung ate namin yun sa housekeeping, malalaman namin kung may problema siya o wala. Sabihin nyo bakit? Pag walang problema yun, ang tugtog nun, yung kunwari, Marilag, ganun yung mga tugtog niya. Pero pag yun ay may problema, may sakit yung anak niya, kailangan ng pera, ganyan. Ano man ang tugtog niya? Ang tugtog niya ganito, ano ba yung, Goodness of God. Yan ang mga tugtog niya. Goodness of God. Meron pa siya yung Battle Belongs, pinatugtog din niya. At saka yung mga kata yung, I trust in God, my say. Yan ang mga tugtog ni ate. Sabi ko, pag gano'n ang tugtog niya, pagpasok pa lang namin sa office, ako sinasabi ko, "Nate, may problema ka, no?" "Oo, kasi yung Ganon siya. So, nagpatugtog siya. Nung nagpatugtog siya, nung pagkalakas-lakas sa cellphone niya, nabulabog. Dumaan sa harap niya. Dumaan daw doon sa may bintana. Galing daw doon sa bintana ng boss namin. Tapos dumaan sa harap niya. So ngayon, itong si ate, di talagang nanigas siya. Talagang takot na takot siya. Nadatnan ko, pagbukas sa elevator, si ate nadatnan ko, doon sa pinaka-entrance, nandun na lang siya naglilinis. Naghihintay siya ng kasama. Pagbukas niya, "Ay ma'am, buti na lang dumating ka na. Kanina pa ako nandito, tapos namumutla siya, nangingiyak-ngiyak na siya. Kanina pa ako takot. Ito, sabi niyo, ito ang nakakatawa. Sabi niyo, dalawa lang kami. So, naglilinis siya. Kailangan ko nang maglinis kasi darating na yung mga ganyan-ganyan. Kung saan siya naglinis, nandun lang din ako. Kahit ako naman ang di makapagtrabaho. So, naglinis siya dun sa may, namin, yung parang kung saan yung area nung tumatanggap kami ng guest. Parang sala yung itsura nun. Nandun din lang ako. Lumipat siya dun sa isang mga puro lamesa. Lipat din ako. So, ate, kung ikaw ay takot din ako. Takot din ako. So, ganun talaga yung nangyari. Humantong pa sa punto. Di nagtatrabaho na lahat. Lahat na nandun na. Mga nagsialisan. Pupunta ng 9th floor. Ang natitira, yung LO namin na nagpo-photocopy. Maya-maya, tapos na siya mag-photocopy, aalis na siya. Sabi ko talaga, "Uy, kuya, saan ka pupunta?" Bababa, sasama ako. Sumama talaga ako sa kanya. Pero, syempre, wag niyong gayahin yun. Pero duwag lang po talaga, never pa ako nakakita. Kasi ang kwento nga, meron daw pamilya na namatay. Kaya meron daw isang nakabarong. Nakabarong ba yun? Nakabarong. Tapos may babaeng nakaitim at may batang umiiyak. Ang masaklap, yung babaeng nakaitim, umuupo daw, yun, naka-standby dun sa harap ng position ko, yung dito. May naka-position doon, tas ganyan. So, ang imagination ko, what if biglang may dumungaw sa akin? Hindi. Bulaga. Mas gusto ko yung hindi ko na lang sana narinig, yung kwento, di ko alam. Tapos pinalalaban nung katrabaho ko, sabi niya, wag mong papatayin yung computer mo kasi pag all black yan, di ba nagre-reflect yung sa likod, so makikita mo paano kung merong nakadungaw pa lang nakaligas sa ganyan. Mabait si Ann. Si Ann Dolete. Kinabukasan nung pumasok ako, sabi niya sa akin, paano kapag nag-elevator ka, mag-isa ka sa elevator, tapos sinabayan ka at na nandoon, yung second floor po namin, walang bakante, walang nagre-rent, as in madilim na madilim yon. So sabi niya, paano kung biglang huminto yung elevator mo sa second, o hindi kaya sa penthouse, sa penthouse, bakante din, walang ano. Ang galing ni Ann manakot eh.
Pagpasok ko nung kinamande yan, sabi ko, magpapasama ako sa gwardya sa building. Bahala na kung ano. Nahiya ako. Pagpasok ko talaga, alam niyo, 10th floor po kami. From ground floor hanggang 10th floor, ano sinasabi ko? Pagpasok ko, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, makakarating ako ng 10th floor, in Jesus' name, in Jesus' name. Kaya sila, daddy, tinatawanan nila ako eh. Pero, dapat ang sasabihin natin, you are my God, in you I trust. Kasi si Lord ang ating defender and protector. So nakakaramdam tayo ng takot minsan, panghihina, or nawalan ng pag-asa, or nangamba sa mga bagay na nangyayari dito sa mundo. Diba? Pero lahat tayo, diba, na nakakaranas niyan, ay si Lord, nandyan lang pa rin sa atin kahit nanghihina ka, kahit natatakot ka, kahit nangangamba ka, si Lord nandyan pa rin yan sa'yo. Amen? Pero kaya nga, pag nararanasan mo to, kailangan natin ng isa't isa. May isang tao o may isa na magpapalakas sa'yo o mag-e-encourage sa'yo. Amen ba? Kasi hindi lahat, diba, ay laging malakas. Lahat tayo ay may mga weaknesses. Tama ba? May mga kanya-kanya din tayong strength. Amen ba? Maaaring magaling ka sa isang bagay na to, pero sa ibang bagay hindi. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya nga, kailangan natin ng isa't isa. Sabi mo sa kanya. Kailangan sa isama. Amen ba? We need everyone as one body of Christ. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Basahin ko to ng mabilis. Sabi dito, Christ is like a single body which has many parts. It is still one body even though it is made up of different parts. Parang yung isang katawan. Bakit? Sabi dito, in the same way, all of us, whether Jews or Gentiles, whether slaves or free, have been baptized into one body by the same Spirit, and we have all been given the one Spirit to drink. 14. For the body itself is not made up of only one part, but of many parts. Amen ba? Katawan natin maraming parte yan. Amen ba? If the foot were to say, because I am not a hand, I don't belong to the body, that would not keep it from being a part of the body. Pag ang paa mo, hindi ako kabilang ng katawan. Paa ako hindi ako diba? Hindi pa pwede. Amen ba? Hindi pa pwede yung paa mo papunta doon. Pero yung kamay mo gusto dito sa kabila. Amen ba? Ang sabi pa doon, and if the ear were to say, because I am not an eye, I don't belong to the body, that would not keep it from being a part of the body. 17, if the whole body were just an eye, isipin mo na lang kung ang buong katawan mo ay puro mata. Para kang isang pinya. Diba? Diba? If the whole body were just an eye, how could it hear? Paano ka makakarinig ng chismis? Ay, hindi. Paano ka makakarinig? Amen? And if we're only an ear, how could it smell? Diba? As it is, however, God put every different part in the body just as He wanted to be. Amen ba? Naniniwala ka ba na create ka ng Lord ng beautifully and wonderfully made? Amen ba? Lahat tayo ay merong kanya-kanyang uniqueness. Amen ba? Sabi pa doon, as it, however, in the body just wanted to be. Sabi dito sa verse 19, there would not be a body if it were only one part. As it is, there are many parts but one body. 21, so then, the eye cannot say to the hand, I don't need you. Nor the head say to the feet, well, I don't need you. Hindi mo pa pwede sabihin nung kamay, hindi kita kailangang mata ka. O sabihin nung tenga, ikaw paa ka, hindi kita kailangan. Amen ba? So, ang nagpapakita lang, kailangan ng isa't isa. So then, sabi doon, asan na ba? So then the eye cannot say to the head, verse 22. On the contrary, we cannot do without the parts of the body that seem to be weaker. And those parts that we think aren't worth very much are the ones which we treat modesty.
which the more beautiful parts do not need. God himself has put the body together in such a way as to give greater honor to those parts that need it. 25. It's so there is no division in the body, but all the parts suffer with it. Ay, mali. And there's no division in the body, but all different parts have the same concern for one another. If one part of the body suffers, all the other parts suffer with it. If one part is praised, all the other parts share its happiness. All of you are Christ's body and each one is a part of it. Anong ibig sabihin nito? Kailangan natin ng isa't isa. As a family, as ABCI family, tingnan mo yung katabi mo, kailangan natin ng isa't isa. Amen ba? Hindi pa pwede ng, si Coach Jester na lang, siya na halos naikot na nga niya lahat na nandito. Nag-keyboard na, nag-gitara na, nag-drums na, nagda-drums na, nag-worship lead. Baka gusto niyo pa, siya na rin naglilipat nung lyrics. Ay, pahirap naman ito, parang hindi pa pwedeng ganon. Amen ba? Hindi pa pwede na parang halimbawa, yung katabi mo lang laging maaga. Hindi pa pwede na lang ang nagmamap dito. Hindi pa pwedeng ang tagalagay ng upuan ay ganito lang. Amen ba? Lahat tayo ay merong function. Amen ba? Kasi bakit? Kaparte ka ng pamilyang ito. Sabihin mo sa katabi mo, you belong to this family. So as a church, we need to be united as one. Diba? Hindi ba pwede sabihin mo doon sa katabi mo, I don't need you. Ang sakit naman nun. Diba? Kailangan natin ng isa't isa. Amen ba? Sabi natin kay Kuya Bong, kailangan natin ng isa't isa. Diba? Kailangan natin ng isa't isa. Amen ba? Hindi ba pwedeng ikaw lang, kunwari, sabi nga ang motto noon, nung mga kalakasan ng mga nagle-life group sa mga estudyante noon, ang motto noon, a life group that eats together. Stays together. Pag lang gastos ni leader. Diba? Pero a life group that eats together, hindi kaya a family that eats together, stays together. Amen ba? Kasi masarap yung ganun Hindi pa pwede yung isa lang. Kaya nga sabi dito kapag ang isa daw sabi dito, if one body parts suffers, all the other parts suffer with it. Tingnan nyo, pag masakit ang ngipin mo, ano ang sunod na masakit sa'yo? Ulo. Tingnan mo yung ipin konektado sa ulo. Diba? Pag masakit ang tiyan mo, apektado ang lahat. Hindi ka, pag masakit ang tiyan mo, apektado. Pag ang tiyan ang sumakit, lalo na pag gutom, apektado mood mo, apektado yung buong katawan mo, hindi ka makakahilos and everything. Lahat, diba? Pag may masakit sa'yo, apektado. Sabihin mo sa katabi mo, kaya alam mo, pag may topa ka, apektado kaming lahat. Diba? Apektado lahat. Amen ba? Pero ito ang kinaganda. If one part is praised, all the other parts share its happiness. Pag isa sa atin may pinagpala, lahat tayo masaya. Amen. Pag may isa sa atin pinagaling, lahat tayo masaya. Amen. Pag may isa nakaranas ng increase, lahat tayo tagumpay. Amen. Pag may sumakses, step by step, lahat tayo ay success! Amen ba? So, success tayo. Amen ba? We are better together. We are made to be in community with others and to be people who are interdependent upon one another. Sabi ng Acts chapter 2, verse 42. Kayo na po magbasa. Alam nyo kasi medyo mahirap ako magbasa. Kakapa-adjust ko lang po talaga kahapon. Sabay natin basahin ng malakas. 1, 2, 3, go! 43.
44. 45. 46. 47. Being saved. All of us love the church. Mahal niyo po ba ang ABCI family? Sabi, all of us love the church and have devoted our lives to serving and leading it. So we desire that our church cultivate mutual affection and relationship. Hindi tayo ba magkakagalit? Hindi ba tayo yung parang, magkakahiwalay, pumupunta ka lang dito, pero walang relasyong nabubuo. Una, relasyon sa Panginoon. Pangalawa, syempre, relasyon sa kapwa. Amen ba? Ano ang napansin nyo sa simula? Verse 44 hanggang 46. Merong 3 beses na inulit na word dyan. Sabihin nyo ano? Yung salitang together. Sabihin nyo nga, together. Minsan pa mas malakas, together. Para yung kata, together we stand. Ano yun? Divided we fall. Kinakanta ito sa mga graduation eh. Together in Hindi kasi yung kinanta namin ng graduation namin eh. Basta yun ang kinakanta sa graduation ngayon eh. Yung salitang together. Bakit? Sabi sa verse 44, all the believers were together. So ang unang together, being together. Kaya nga dapat sama-sama eh. Laging sama-sama. Pag linggo, sama-sama tayo. Diba? Sabi sa kanta ulit, sama-sama nating. Diba? Tagumpay ng isa, tagumpay nating lahat. So, being together. Ano yung pangalawang together doon? Verse 46. Every day they continue to meet together. Una, being together. Pangalawa, meet together. Amen ba? Amen. Hindi lang sapat na magkakakilala lang tayo, pero hindi naman tayo magkakasama. Diba? Hindi sapat yung parang nagkikita nga tayo, pero hindi mo naman kilala. Baka hindi nyo pa kilala yung nandito lahat Hindi nyo pa alam na ang pangalan pangalan ni Roger ay Rogelio. Ay, hindi, joke lang. Hindi, diba dapat lahat tayo magkakakilala? Amen ba? Baka hindi nyo pa alam na ang nanay ni Maan at saka ni Ann ay si Tita Beth. Diba? Baka hindi nyo pa alam na si Sherry May at si Ate V ay mag-ina. Diba? Parang may mga nagulat pa rin eh. No? Baka hindi nyo po alam na ako pa yung anak ni Apostle. Diba? Pinakamaganda sa lahat ay yung nagkikita-kita tayo, nagsasama-sama tayo, at magkakakilala tayo. Amen. So, being together, meeting together, ano pa? Sabi doon, they broke bread in their homes and ate together, ano pa, with glad and sincere hearts. Ano ibig sabihin nun? Fellowshipping together. Kaya ang sarap nun, lagi may birthday, no? Ang sarap naman ng buwan ng March. Weekly may birthday. Sana all, di ba? Ang saya nun, amen? Dati doon tayo sa Paranaque, nung before pandemic, ganun talaga tayo. Doon kumakain. Si Ate Tonet, nandun. Masasaksihan niyo si Ate Tonet, minsan umiinit na rin yung ulo niya. Ay, wag niyong galawin yan, hindi yan yung sa inyo. Dito yan na. O, yan sa K-pop yan. O, sa Angels yan, dito sa Warriors, hindi yan sa inyo. Ganun yun eh. Kasi may pagkain na ganun eh. Diba? Oy, sinong kumuha dito ng manok dito? Mga ganun eh. Ito ang ulang gulay. Bahala ka, magugutom ka pag di ka kumain. Diba? Pero ang saya. Amen ba? So, safety first requires dalawa lang. At dito ako magtatapos. Safety first requires a safe space. Sabihin nyo, safe space. Diba? Safety first requires a safe space. Narinig nyo na itong safe space? Ibig sabihin ng safe space, parang nawala, hindi?
So, safe space, ibig sabihin nun, is a place where individuals feel secure, accepted, free to express themselves without fear of judgment or harm. Amen ba? So, in order, diba, ang unang nating dapat gawin para tayo ay makawin, para tayo ay maging fruitful, para tayo ay dumami, sabihin nyo ano? Dapat ang ating iglesia ay maging safe space. Ano ibig sabihin? A place where individuals feel secure, accepted, and free to express themselves without fear of judgment or harm. It is important that we create a safe space within the church. Sa pamamagitan ng ano? By showing love, compassion, consideration, and understanding. Amen ba? Kung gano'n ang i-establish natin dito at magdadala tayo ng mga bago dito sa church, magdadala ka ba? Mag-create tayo ng atmosphere ng ano? Safe space. Na ano? Showing love, compassion, consideration, and understanding. Amen po ba? Na hindi nila mararamdaman na, alam mo yung ang hirap nun, may problema ka na, nabigatan ka palalo. Diba? So we must create an atmosphere ng safe space, showing love, compassion, consideration, and understanding. As a believer, as a friend, as a worker, bilang isang anak at bilang isang magulang, ay dapat tayo ay lahat ay ano, considerate, may malasakit, at understanding. Amen po ba? Ang hirap kapag ikaw ay hindi, yung walang pake. Yun nga sabi ko yung nonchalant ka. Diba? Kasi pag ganun ka, mahihirapan ka talaga na makawin. Amen ba? Mahihirapan ka na makikita yung sarili mo na magiging productive ka at magiging fruitful ka. Alam nyo, ang pagiging productive, kaya ka naging productive at kaya ka rin sumakses. Yan na naman si sumakses. Kaya ka sumakses, sabi nga step by step. Kaya ka sumakses, may tumulong din sa'yo para maging successful ka. Walang sumakses na walang tumulong sa kanya na siya lang yung mag-isa. Tama ba? May tumulong dyan, may umalalay din dyan, may nagturo dyan. Amen ba? Kaya in order na para tayo maging successful, maging fruitful, diba, ay dapat lahat tayo ay may malasakit. Amen ba? Hindi yung malasakit na nilalapitan lang kapag ikaw ay may sakit. Dapat ang na may malasakit yung nilalapitan kapag may sakit ka, dapat ikaw ay may malasakit sa iglesia. May malasakit ka sa iyong kapwa. May malasakit ka dun sa labas. At kapag meron ka nun, madadala mo yun dito paloob. Amen ba? Bilang isang anak, dapat may malasakit. Alam niyo po, sa totoo lang, nung nakaraan, nung papunta silang Quiapo, kahit ako ay kabado 20. Sabihin niyo bakit? Kasi aalis talaga sila nung talagang wala talaga silang mabibit-bit. Mabibit-bit, wala talagang bakit? Ang kasama nung pag-alis nila, bayarin po sa bahay, sa kuryente, sa ganito, mga ganon-ganon. So, syempre, nandun yung, So, lahat talaga, iniisip mo yon. So, dapat, bilang, kahit hindi naman, minsan, ganon-ganon, pero dapat sa mga anak, lahat ng mga anak magsabi ng amen. Dapat may malasakit tayo sa magulang natin kahit hindi yan nagsasabi sa atin. Kahit hindi yan nagsasabi sa atin o hindi yan humihingi sa atin, may malasakit tayo dyan. Amen ba? Bakit? Kasi una sa lahat, matindi rin ang sakripisyo ng magulang natin sa atin. At hindi yun panunumbat. Ibig sabihin, pagtanaw yun, diba, ng kabutihan na ginawa ng magulang, diba? Why not na? It's time na, nung mga panahon na, nung bata ka, ikaw ang pinagsilban, ikaw ang lahat ng request mo binigay sa'yo. Why not na hindi nagre-request yung magulang mo, pero ikaw ang nagbibigay sa kanya? Amen ba? At hindi ang tawag doon na hindi obligasyon, kundi yun ay pagmamahal. Amen ba? Ganon din tayo sa church na to. Amen ba? Hindi
dahil din sa panunumbat yun. Kung ikaw ay nakaranas na tinulungan ng iglesyang ito, ibalik mo yun sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsiserve, paglilingkod mo sa Kanya. Amen ba? Pero ang tanong, sabi nyo ano? Ang tanong, am I a safe person? Kasi kung safe space ang ating ibibuild na atmosphere, ang tanong, am I a safe person? Tanong mo yung katabi mo nga, am I a safe person? Pag sinabi mong safe person, ano yun? Someone who is trustworthy, accepting, supportive, creating a space where others feel comfortable and respected without fear of judgment or harm. They respect boundaries, listen actively, and offer empathy, fostering a sense of belonging and healing. Isa-isahin lang natin ng mabilis ang karakteristik ng isang safe person. Ano sabi doon? Trustworthy. So pag trustworthy ka, they can be relied upon and dependable. Ang tanong, reliable ka ba? Dependable ka ba? Amen ba? In order na kapag ikaw ay safe person ka, trustworthy ka, mapagkakatiwalaan ka. Amen ba? Ano pa next? Accepting and supportive. They embrace others without judgment and offer encouragement. Amen ba? Alam niyo, pwede naman tayo magsabi sa isang tao ng kanyang pagkakamali nang hindi in a way na nadjudge siya. Diba? Sabihin mo sa kanya, uy, alam mo, hindi, joke lang. Pero yung walang judgment, amen ba? Lalo na kapag sensitive, minsan, alam nyo, hindi ko rin mag-gets kasi medyo sa generation ngayon, medyo sensitive eh. Medyo mahirap magsalita ngayon ng ano, di ba? Whether in physical, panlabas niyang katangian o sa ugali, di ba? So ngayon, dapat hihingi ka ng wisdom sa Lord kung paano mo siya makakausap doon na may encourage mo siya. Tama ba? Sabi nga doon sa Facebook ay nabasa ko, paano mo sasabihin sa katrabaho mo na tamad siya? Nabasa niyo na yan? Nakakita na kayo na? Paano mo daw sasabihin sa katrabaho mo na tamad siya? Sabihin niyo paano? Uy, yan. Uy, naka-day off ka ba? Uy, naka-leave ka ba? Oo. Rest day mo ba ngayon? Diba? Paano pa-joke na lang din o ano, diba? Kesa yung magalit ka na, huy, ang tamad-tamad mo naman. Diba? Sabi nga nung nag-encounter kami, pag ginising mo daw yung anak mo, pag tanghali gumising, ganito daw sabihin mo, Mr. President! Wake up! Gumising ka na! May pasok ka pa sa school! Ganun daw. Kasi nagdi-declare ka ng mabuting positive words kesa negative words. Amen ba? Oh. Next, ano pang attitude? Characteristic, respectful of boundaries. They understand and honor personal limits and space. Ano pa? Isa, active listener. Ito ang pinaka dapat nating mahasa. Maging active listener tayo. Kasi napapansin nyo ba, pag may nagkukwento sa inyo, may sagot ka na kagad. Hindi pa buo yung kwento. Tama ba? Hindi pa buo yung kwento, may sagot ka na. Dapat tayo, ganito pala, natutunan din namin ito kapag kami ay mga nagre-recollection dito sa Taguig. Ang sabi daw, pakinggan mo muna. Kahit umiiyak yan. Alam niyo, pag may isa kayong sinesharean at umiiyak na sa inyo, ibig sabihin, komportable na yan sa inyo, na i-share niya yung problema sa inyo at alam niyang ikaw ang makakatulong sa kanya. At isang daan na yon para ikaw ay makapag-share ng word of God sa kanya. Hindi mo naman yan dadalihan kagad na pagkaupo mo, ang kaligtasan na yung Hindi. Hindi mo yung madadaan. Kausapin mo muna, talamin mo kung ano yung hilig niya, mga ganyan. Kilalanin mo munang maigi. At pag yan ay nagsabi sa'yo ng kanyang problema, unang mong gagawin, sabihin mo huwag ka matutulog. Pag yan ay nagsabi sa'yo ng problema o nagkwento sa'yo, ang una mong dapat gawin ay maging active listener ka. Pakinggan mo muna. Damdamin mo din. Sabi nga, damdamin mo kung ano yung pinagdadaanan niya. Diba? Wag yung kapag nagsabi siya, alam mo ba, hirap na hirap na ako sa buhay. Ay, alam mo, hindi lang ikaw nag-iisa, pati ako, hirap na rin. Hindi ganon.
Hindi yung magpalakihan kayo ng problema. Diba? At hindi mo rin basta, hayaan mo na siya magkwento, patapusin mo. Minsan kasi hindi mo pinapatapos eh. Ayun ang sinasabi ko sa'yo, ang kulit-kulit mo, ini-invite na kita sa church, hindi ka sumasama, ang tigas-tigas ng ulo mo. Oh, sa tingin mo ba sasama yan sa'yo? Tama ba? Diba? Hindi ka na natuto, diba? Alam mo yung mga ganito, friend, alam mo ba? Ay nako friend, ayan ka na naman eh. Sabi mo wala na kayo, ayan ka na naman. Diba? Mga ganon. Maging active listener. Pag naging active listener ka, after nun, saka siya makikinig sa'yo. Bibilis ako na. Next, non-judgmental. Mag-iingat tayo sa mga lumalabas sa ating bibig. Maging transparent. Their actions match their words, fostering a sense of authenticity and honesty. Seek to give and forgive, believe in others' potential, and understand their own limits. Na kapag ito lang yung kaya nila, maunawaan natin na yun yung kaya nila. At tulungan natin sila na yung potential na kaya nila na hanggang dun lang ay matulungan natin umangat sa another level para tumaas yung potential nilang yun. Hindi sila manatiling ganito. Kaya nga sabi, yung mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Pero yung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yun. Kaya nga nandito ang church para tumulong, diba? Para tayo ay lahat, ano yun? Ano yung word natin? Sumaksis! Why is creating safe space within the church environment? Why is creating safe space within the church important? Bakit ba ito mahalaga? Number 1, fostering a safe environment. Kapag ikaw ay safe person, safe people contribute to a church environment where individuals feel comfortable sharing their struggles, seeking help, and growing in their faith. So in order na para tayo ay makawin, simulan natin sa ganyan. Kilalanin natin. Pansin ko lang, ba't parang dati, parang lagi ka namang maaga, ngayon lagi ka nang late. Diba? Ganun. Baka meron palang pinagdadaanan. Diba? O, kamustahin mo. Next, number 2, promoting healing and restoration. Safe people can help create a space for healing from past hurts. Baka may traumang pinagdaanan. Alam nyo, nakakaiyak po kung nabalitaan nyo dito sa Parañaque. Alam nyo yun, yung estudyante na namatay. Grabe yun, no? Kaya pala pagsakay ko yun ang topic, pagsakay ko ng UV Express, yun ang topic, yung sinaksak, bullying. Estudyante din ang sumaksak sa estudyante. Ang nambubuli yung sinaksak. Kaya lang niya sinaksak kasi binubuli siya. At least alam ko na, nung isang araw ko pa iniisip eh. So, promoting healing and restoration. Tingnan natin. Baka kaya ka nun kasi may pinagdadaanan. Baka kaya naman violente kasi may pinagdadaanan. At least alam natin kung paano natin siya matutulungan. Next, strengthening the church community. Safe people build strong relationship, contribute to a healthy and vibrant church community. Pinakamaganda yung dito mismo sa church natin ay nagpapalakasan tayo. Amen. Hindi yung naghihilaan tayo pababa, kundi nagpapalakasan tayo sa isa't isa. And number 4, but ito importante, modeling Christ love. Modeling Christ love. Kapag ikaw ay safe person, pinapakita mo na kung paano tayo minahal ng Panginoon. Amen ba? Na ikaw ay mapagkakatiwalaan. Last, safe place. Bilisan ko. Sabi sa Psalm 91 verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Ito ay declaration, sabi ko kanina, ng faith and trusting in God. So, safe place. Place na to, hindi na to space, kundi place. Sabi niyo place. Safe place is not just a location. Hindi ito yung church, not just a location, but a state of being in God's presence and protection. Amen ba? Pag sinabi mong safe place, being in God's presence and protection. So, where can we find our ultimate safe place? God as our ultimate
safe place. Sa Lord natin matatagpuan yan. Amen ba? Wala nang iba. God's unwavering love and protection. Bakit? God is our ultimate safe place. Ulitin nga natin, God is our ultimate safe place. Minsan sa mas malakas, God is our ultimate safe place. Sabi ng Psalm 121 verse 7 to 8, the Lord will protect you from all danger. He will keep you safe. So saan ka man, ang pinaka-safe place mo ay yung sa presence ng Lord. That's the reason why mahalaga na tayo ay nag-worship sa Kanya. It brings you to a place na doon ka safe at protected. Amen ba? So He will protect you as you come and go now and forever. Finding peace, security in God. We can seek comfort and peace in God's presence. Living out our faith. Living out our faith by extending God's love and grace to others. So, we must build an atmosphere na safe space at saka safe place. Safe space, dapat naging safe person tayo, na kapag may dinala tayo dito, ang atmosphere natin ay safe space. At pag nadala natin dito, tutulungan natin makarating sa safe place, which is yung presence ng Lord ay maranasan mo at maranasan din ng iba. Amen ba? In our conclusion, we must recognize the importance of both. Parehong importante po yan. Amen? Both creating safe spaces and finding our ultimate safe place, as it brings hope and transformation. Kapag nakakreate tayo ng safe space and we become a safe person, na pagkakatiwalaan tayo, nakakatulong tayo, compassionate tayo, considerate tayo, understanding tayo. Pag ganun tayo, madadala natin sila dun sa safe place na masasabi na maniniwala sila na sa presensya ng Diyos, doon ay protektado ka. Amen ba? At anong dala nun? Hope and transformation. Ang tanong, kaya ba natin yon? Bakit? Kasi we are saved to serve. Kaya tayo niligtas ay para tayo ay maglingkod sa Kanya. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Pinakamasarap at pinakamagandang maranasan ay yung ramdam mo na ikaw ay ligtas. Amen ba? Diba? So, in order na tayo ay maging fruitful, first is dapat talaga it requires na must have a safe space. Maggawin natin to, maging kultura natin to as ABCI family that our church is a safe space na pwedeng puntahan ng mga tao na mapagkakatiwalaan tayo dahil lahat tayo ay safe person na mapagkakatiwalaan na tayo ay makakatulong kung sino man may mga struggle sa buhay o sa bawat isa. Kasi we are united as one. We will serve the Lord wholeheartedly. Amen ba? And then, kapag dinala natin, lahat tayo ay sama-sama papunta sa safe place, which is yung God's presence, na merong protection, na merong doon ay dala-dala, ay doon ay ligtas ka. Amen ba? Amen. Hallelujah. Come on, feel the presence of God. Damdamin mo na ikaw ay safe sa Kanyang presensya. Si Lord hindi Kanya iniwan, anuman ang pinagdaanan mo. That's the reason why na yung naranasan mo ay iparanas mo din sa iba. Huwag tayo maging selfish. Huwag lang puro self-love. Huwag lang yung sarili mo ang mahalin mo, matuto mong magmahal ng iba, ng kapwa sa pamamagitan ng ng maging fruitful ka.
Maging safe person ka. Wag lang yung sarili mong struggle ang iyong iniintindi. Sa totoo lang, may ibang taong nasa labas, mas matindi pa yung struggle na pinagdadaanan kesa sa'yo. Magkaroon ka ng heart meron kang heart na compassion dun sa mga naligaw, sa mga nawawala at nangangailangan. Alam kong nangangailangan ka din. Kaya nga, that's the reason why na ikaw naman ay pumunta ka sa safe place. Mas babad ka sa presensya ng Panginoon. Doon ka palalakasin because the Lord is our defender and our protector. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan man. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadows cover me. Your promise of love, where my heart is safely undone. Come and say it to God. And speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, when my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Come on, say to Jesus, speak to me, Lord. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Come on, minsan pa sabi mo sa Panginoon, speak to me, Lord. And speak to me, Lord. Yes, Lord God. Your servant is listening, and over the noise, and I hear you whispering, and my hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name.
reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever. For the last time, come on, declare it. And you are never far away, and always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. Hallelujah. Father, we thank you, Lord God. Thank you, Lord God, for all the goodness, Panginoon, O God, sa buhay namin, Panginoon, O God. Nakaranas man kami, Panginoon, O God, hallelujah, na naging selfish kami, nag-focus kami, Panginoon, O God, na puro self-love, Panginoon, O God. Lord, nais namin, Panginoon, mabalik yung courage, mabalik, Panginoon, O God, yung passion, Panginoon, O God, na maging, hallelujah, kagamit-gamit kami, Lord God, sa iglesyang ito, Panginoon, O God. We want to become a safe person. We want to build a safe space community in this church, Father, Lord God. And Lord, we thank you, Lord God, sa iyong presensya, Lord God. We are forever, Panginoon, safe, Panginoon, O God. That's why ang bawat isa sa amin, Panginoon, O God, tulungan mo, Panginoon, O God, na maging trustworthy, Lord God, na maging, hallelujah, compassionate, Panginoon, considerate, Lord God, full of understanding, Panginoon, O God. Lord, help us, Father, Lord God, to become more productive and fruitful, Father, Lord God. Hallelujah. At ang bawat isa sa amin ay maging faithful, Panginoon, O God. Thank you for your protection. Thank you for your guidance. In spite of everything na mga bagay na hindi kami nagagawa para sa iyo, but still, yung protection mo, yung guidance mo, hindi nawala sa amin, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, O God, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kadakalaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.